Kabanata 1641 Bumalik sa walang bisa at magulong katawan. Ang magkabilang panig ay naglabas ng matinding pagpatay na layunin at maaaring umatake anumang oras. Kung hindi mo gagamitin ang White Bone Club, mapapatay kita sa isang pagtaas lang ng kamay ko, malamig na sabi ni Yongji. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng White Bone Club para makipag-ayos sa iyo. Pagkasabi niyo ay nagkusa na si Teng na umatake. Umaasa sa kanyang napakalakas na spatial spell, hinailan niya si Yongji sa kawalan. Bago pa makapag-react si Yongji, sinimulan na ni Hiteng ang pagbigkas ng incantation at nag-activate ng napakalakas na sinaunang spell. Agad na gumuho ang espasyo, at si Yongji, na nasa loob ng espasyo, ay agad na pinigilan. Gayunpaman, si Yongji ay hindi isang hindi kilalang tao. Sumabog siya ng may napakalakas na aura, nabasag ang espasyo sa isang galaw at nakatakas. Ang panloob na chi at panloob na chi ay parehong napakalakas. May kakayahan ka talaga. Pinunasan ni Yongji ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at malamig na sinabi. Madilim na sinabi ni Hiteng, ito ay simula pa lamang. Matapos sabihin iyon, muling nagpakawala ang magkabilang panig ng kanilang mga spell at nagsimula ang ikalawang round ng banggaan. Tuldok tuldok tuldok, lunsod sa pagpino ng armas. Nilunok ni Master Xingyang ang tableta habang pinapainit ang katawan ni Qinyu. Paulit-ulit na nagbago ang flames. Ang katawan ni Qinyu ay nawasak at muling pinagsama ng hindi mabilang na beses. Sa araw na ito, ang katawan ni Qinyu ay biglang naglabas ng nagninangas na pulang ningning. Ang ningning na ito ay parang isang pulang mainit na bakal, kumukulo na mainit at naglalaman ng nakakatakot na init. Matatapos na. Parang may naramdaman si Master Xingyang. Bilang isang dalubhasang panday, siya ay lubhang sensitibo sa pagbuo ng mga banal na sandata. Si Qinyu, na nakaupo sa kaldero, ay biglang tumayo. Ang layer ng pulang kinang sa kanyang katawan ay unti-unting nahuhulog, at sa ilalim ng pulang kinang, tila nagtatago ito ng kakaibang kinang. Basag. Sa wakas, isang malutong na tunog ang narinig, at ang nagninangas na pulang kinang sa kanyang katawan ay bumagsak na para bang nalaglag ang kanyang balat. Sa sumunod na segundo, nabasag ng gintong kinang ang lahat at nabasag ang lahat ng balat sa kanyang katawan. Boom! Ang liwanag ay sumabog sa katawan ni Qinyu na parang araw, na nagmamadali ng 10,000 milya. Natakpin ng liwanag ang buong nagdadalisay na lungsod. Lahat sila ay tumangala sa palasyo ni Master Xingyang. Nasa direksyon ni Master Xingyang. Mukhang napino ni Master Xingyang ang isa pang top tier na banal na sandata. Banal na sandata, aking puwet. Ito ay katawan ni Qinyu. Sina Wenwento at ang ama ni Xiao Cao ay nabalot din ng liwanag na ito. Hindi na sila masyadong nag-isip at agad na sumugod sa direksyon ng liwanag. Ang palasyo ni Master Xingyang ay nagkalat na ng malakas na panloob na chi na ito. Sa mga guho ay nakatayo ang isang binata na ang buong katawan ay parang ginto. Ang bawat pulgada ng balat ng binata ay ginto. Kahit na ang kanyang buhok ay tumayo sa sandaling ito, tulad ng mga patayong gintong karayom. Ang kakaibang eksenang ito ay hindi maiwasang mamaatla sa takot si Master Xingyang. Ito ay malinaw na tanda ng pagsilang ng isang banal na sandata. Napalunok si Master Xingyang ng kanyang laway. Bago pa man siya makapagsalita, may kakaibang kulay ang lumitaw sa abot tanaw. Ang kakaibang kulay ay tumakip sa katawan ni Qinyu, at ito ay mukhang napaka-magical. Nang makita niya ang eksenang ito, si Master Xingyang ay ganap na natigilan. Dahil ang kakaibang eksenang ito ay tanda ng pagsilang ng isang ranggo ng langit na banal na sandata. Ang pisikal na katawan, ay talagang mapapag-alitan tulad ng isang banal na sandata. Ulalas ni Master Xingyang. Sa sandaling ito, sumugod na si Wenwani. Tumingin siya kay Qinyu, na natatakpan ng gininto ang liwanag, at agad na humakbang pasulong. Paano ito? Tapos na. Naiinip na tanong ni Wenwani. Bahagyang tumango si Qinyu at sinabing, ang pisikal na katawan na ito ay pumasok na sa pagbabalik sa walang laman na kaharian. Yugto ng Reversion Void. Ito ay isang termino na puno ng misteryo sa buong Southern Region.
Kailangang malaman ng isa na maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang nangungunang martial artist ng Reversion Void Stage sa Southern Region. Bagamat ang katawan ni Chinyu ay nasa Reversion Void Stage lamang, hanggat binanggit ang salitang Reversion Void, tiyak na hindi ito isang bagay na maihahambing sa isang makapangyarihang eksperto sa realm. Ang katawan ni Chinyu ay orihinal na malakas, ngunit ngayon na siya ay tumuntong sa Reversion Void Stage, na hindi alam kung gaano kitikot ang kanyang lakas. Tumingin si Chinyu kay Wen Wanye at sinabing, "Guro, mangyaring gamitin ang iyong pinakamalakas na spell para atakihin ako." Natigilan si Wen Wanye, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, "I have the same intention." Calm. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Wen Wanye ang kanyang dalawang kamay, at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang agad na natipon sa kanyang mga kamay. Isang malakas na presyon ang tumama sa lahat ng direksyon, at ang buong lupa ay gumuho sa isang iglap. Isang marahas na hangin ang lumipas, na naging sanhi ng pagyanig ng buong palasyo sa isang malakas na boom. Sa kabutihang palad, ang palasyong ito ay personal na itinayo ni Master Zheng Yang. Kung hindi, matagal na itong naging mga guho. Sa sandaling ito, isang malaking palakol ang biglang namuo sa kalangitan. Ang malaking palakol na ito ay kumikislap na may matalim na ningning, at kasing laki ng isang maliit na bundok. Ito ay lubhang nakakatakot. Nag-pop up ang mga ugat sa mga braso ni Wen Wanji, galit na sigaw niya, "Chinyu, I'm coming." Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Inalis niya ang lahat ng kanyang mga spell at tahimik na naghintay sa pagdating ng malaking palakol. Ha! Sumigaw si Wen Wentong at agad na bumagsak ang malaking palakol, dumiretso sa ulo ni Chinyu. Ito ay nabuo mula sa purong espiritual na chi, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. May mga alingaw-ngaw pa nga na ang spell na ito ay nagmula sa dakilang Yu Mountain. Gayunpaman, hindi natinag si Chinyu sa napakabangis na spell. Pinalak niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para makayanin ito. Napabuntong hininga ang lahat at kinakabahang pinanood ang eksenang ito. Napapikit pa ang ilang mga tao at hindi makayanan ang patuloy na panunood. Boom! Sa wakas, nahulog ang malaking palakol. Isang sobrang nakakatakot na tunog ang sumabog sa itaas ng ulo ni Chinyu. Ang tunog lamang na ito ay sapat na upang piliting bumalik ang lahat sa paligid. Maging ang palasyong ito ay tila hindi makayanan. Umakyat ang usok at alikabok sa hangin. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay nabasag na, at ang kanyang katawan ay pilit na nabasag sa lupa. Sa kanyang mga paa bilang sentro, lahat ng bagay sa paligid ay nabasag. Si Chinyu lang ang nakatayo doon, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang malaking palakol ay unti-unting nawala sa itaas ng kanyang ulo. Inabot ni Chinyu ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo, ngunit hindi siya nasugatan kahit kaunti. Ang isang magulong katawan sa Reversion Void Stage, ay talagang nakakatakot. Sa hindi kalayuan, nilunok ni Wen Wanli ang kanyang laway. Halos hindi siya makapaniwala sa tagpong ito dahil alam niyang malinaw sa kanyang puso kung gaano kalakas ang spell na ito. Tapos na talaga. Tuwang-tuwa rin si Master Zheng Yang. Ang dahilan ay walang iba kundi ang pisikal na katawan na ito ay dinalisay ng kanyang kamay. Bago pa makabawi ang lahat, bumangon na si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang kamao at dumiretso sa isang tiyak na lugar. Si Master Zheng Yang ay tumingin ng malapitan. Ang target ni Chinyu ay walang iba kundi ang kanyang banal na general. Damn it! Stop! Biglang nabalisa si Master Zheng Yang. Ang banal na general na ito ay gumugol ng hindi mabilang sa kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman, walang makakapigil kay Chinyu sa sandaling ito. Kahit ang pinakamakapangyarihang Wen Wanli ay hindi ito magagawa. Klang! Sa wakas, sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang Iron Fist ni Chinyu ay nakarating sa banal na general. Ang nakakabinging tunog ay naging dahilan upang takpan ng lahat ang kanilang mga tenga. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay diretsyong nakatingin kay Chinyu. Kabanata 1642, Dobleng Pagbabalik. Isang malakas na tunog ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang banal na general ay agad na binasag sa scrap metal ng Iron Fist ni Chinyu. Ang lakas ng suntok na ito ay nabigla sa lahat.
Kailangang malaman ng isa na ang banal na general na ito ay kilala na maihahambing sa mga nasa reversion void stage. Bagaman may tubig sa kanyang mga salita, sapat na iyon upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang banal na general na ito. Gayunpaman, ang gayong banal na general ay direktang nawasak ng suntok ni Chinyu. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. F***CK, my divine general. Tinampal ni Master Zhengyang ang kanyang hita at mabilis na tumakbo. Si Chinyu ay nalubog sa kagalakan. Tumingin siya sa sarili niyang kamao at bumulong, ang banal na general na ito ay talagang hindi kasing lakas ng inaakala ko. Marahil ay napakalakas ng kamao ko. Sa katawang ito, hindi natakot si Chinyu kahit nakaharap ang makajos na monarko ng hilagang lupain. Haw. Mukhang mabisa nga ang pamamaraang ito. Mapaghihiwalay nga ang katawan at kaharian. Tumawa ng malakas si Wen Wanyi. Sa sinabi nito, naglakad siya papunta sa gilid ni Chinyu at sinabi sa malalim na boses, "Sige, ang katawan mo na ito ay makakayanan na ang mga taong nasa hilagang lupain. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Babalik tayo kaagad." Manam. Tumango si Chinyu. Aalis na sana siya nang umakbay ang matipunong lalaki kasama si Xiao Cao. "Manatili at kumain bago ka umalis," sabi ng brawny man. Nagulat si Chinyu. Napaisip siya. Medyo nag-ulo niya ang kabilang partido sa panahong ito. Talagang hindi nararapat na umalis ng ganito. Sa makatuwid, sumang-ayon si Chinyu. "Sige, pagkatapos ay aalis tayo bukas." Nang gabing iyon, magkasamang kumain sina Chinyu, Wen Wanyon, at Xiao Cao. Sa hapagkainan, hindi napigilan ng brawny na mapabuntong hininga, lalong tumitindi ang sitwasyon sa hilagang lupain. Maaari silang humakbang sa lungsod na nagpapadalisay ng armas anumang oras. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa brawny man at sinabi sa malalim na boses, "Nagsimula na bang kumilos ang hilagang lupain? Hindi mo ba alam?" Hindi maiwasan ng matipunong lalaki na medyo nagulat. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Chinyu ang tungkol sa mga kaganapan kamakailan. "Talagang hindi ko inaasahan na ang siyam na kuweba sa katimugang rehiyon ay mabubuhay pa," bumantong hininga ang matipunong lalaki. Hindi siya pinakinggan ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkilos ng mga hilagang lupain at may dumating ding elementalist. Ang pinuno ng hilagang lupain noong bata pa siya, mahinang ungol ni Chinyu. Sinabi ni Wen Wanyi sa isang malalim na boses, "May alingaw-ngaw na ang Northern Landslord ay dapat na muling nabuhay. Dahil kay Xiao Hai, ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi kumpleto." Sai. Bahagyang napabuntong hininga si Wen Wanyi nang sabihin niya ito. Talagang naantala ng Xiao Hai ang oras ng muling pagkabuhay ng Northern Landslord. Gayunpaman, sa ganitong paraan, natatakot ako na mas maraming tao ang mamamatay. Kailangan ng Northern Landslord na sumipsip ng mas maraming tao. Sumulyap si Chinyu kay Wen Wanyi at umiling. Palagay ko hindi. Una, ang layunin ng nakatatandang Xiao Hai para sa paglalakbay na ito ay maghintay ng pagkakataon para patayin ang hilagang Panginoon na hindi pa nabubuhay. Kaya lang nabigo siya. Pangalawa, kahit naganap na gumaling ang Northern Lord, sa tingin mo ba ay pakakawalan niya ang Southern Region? Siya ay hibang nahihigop sa Southern Region cultivators para ipagpatuloy ang paglilinang at pag-angat ng kanyang cultivation. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, natauhan din si Wen Wanyi. Sinabi niya sa mahinang boses, "Masyadong simple lang ang iniisip ko." Sa sandaling ito, walang kakulangan ng pagkabalisa sa puso ni Chinyu. Hindi na siya makapaghintay na bumalik. Sa isang buong gabi, si Chinyu ay pumihit at lumingon, hindi makatulog kahit anong pilit niya. Kaya lang, nagpuyat siya ng isang buong gabi. Kinabukasan, pagkagising ni Chinyu, dali-dali siyang umalis sa lungsod na nagpapadalisay ng armas. Tuldok. Boom! Sa isang lugar na walang tao, isang malaking labanan ang sumiklab. Ang buong katawan ni Hiteng ay natatakpan ng itim na enerhiya, na nagpilit kay Yongji na patuloy na umatras. Sa huli, isang lubhang nakakatakot na kababalaghan ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kababalaghang ito ay parang isang masamang multo mula sa Netherworld. Ito ay nakakatakot at nakakatakot.
Dalawang malalaking kamay ang walang awang humampa sa katawan ni Yongji. PFFT. Sa ilalim ng matinding suntok na ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yongji. Siya ay walang awa na hinampas sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay walang tigil na dumudugo, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na humihina. Tumayo si Hiteng sa harap ni Yongji, at ang kakaibang kababalaghan sa likod niya ay unti-unting nawala. Anong mali? Ito lang ba ang kakayahan ng tatlo nating ultimate? Sabi ni Hiteng na may kasamang masasamang ngiti. Ibinuka ni Yongji ang kanyang bibig, at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Saan ka nang galing? Hirap na inilabas ni Yongji ang mga salitang ito. Hindi niya moari. Sapat na ang isang Chinyu. Bakit may ibang Hiteng ngayon? Inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, hindi mo kailangang malaman. Yongji, ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Sa ganitong paraan, ikaw at ako ay may pagkakataon pa na magtulungan. Kung hindi, I don't mind send you on your way ahead of time. Si Yongji, na galit na, ay agad na nagalit hanggang sa samuka ng dugo nang marinig ang mga salitang ito. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit siya, isa sa nangungunang tatlong natatangi, ay dahan-daang nahulog sa ibabang baitang. Bagamat hindi kumbinsido si Yongji, wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Malamig lang siyang pumayag. Tuldok. Tekta ng langit na ulap. Ang lugar na ito ay tila naging punong tanggapan ng mga hilagang lupain. May isang banal na hari na personal na namamahala sa lugar na ito. Ang mga lalaking Black Cannon na siksikan ay sinusubaybayan din ang lahat. Sa panahong ito, nakita ng mga disipulo ng Heavenly Cloud Sect ang napakaraming tao na bumagsak. Nakita nila sa sarili nilang mga mata kung paano naa-absorb ng picture scroll ang banal na kahulugan at primordial na espiritu ng mga magsasaka. Sa ilang sandali, ang buong makalangit na sekta ng ulap ay nanginginig sa takot, natatakot na sila na ang susunod. Sa kabutihang palad, ang Divine King na ito ay palaging natatakot sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, kaya ginawa niya ang kanyang hakbang laban sa mga disipulo ng Heavenly Cloud Sect. Sa Great Hall, paulit-ulit na bumantong hininga ang Deputy Sect Master. Paminsan-minsan, titingin siya sa Cultivation Mountain, na para bang may hinihintay siya. Ngunit sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Si Xiaosheng ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik. Sa araw na ito, nang malapit ng lisanin ng makajos na monarko ng hilagang lupain ang sekta ng Tianyan, bigla niyang naramdaman ang mga bakas ng isang malakas na panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay hindi maiwasang kiligin ang mga tao. Maging ang makajos na monarko ng hilagang lupain ay nakaramdam ng kaunting pangamba. Sino ta? Biglang sumigaw ang Divine King. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay katahimikan. Bahagyang kumunat ang noo ng banal na hari. Inilabas niya ang kanyang divine sense at tinakpan ang buong sekta ng Tianyan. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang pinagmula ng panloob na chi na iyon. Ito ay Cultivation Mountain. Bulalas ng Divine King. Bagamat ang bundok paglilinang ay nakaranas ng isang mahusay na labanan, nakatayo pa rin ito doon na parang isang palatandaan. Ang makajos na monarko ay may masamang premonition. Marahan siyang bumulong, ang Cultivation Mountain, ito kaya ang Sect Master ng Tianyan Sect. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Ilang sandali, hindi niya alam ang gagawin. Maaaring isa pa ito sa kanilang mga panlilinlang, naisip ng makajos na monarko sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, agad siyang bumaril patungo sa Cultivation Mountain. Gayunpaman, sa sandaling tumuntong siya sa bundok ng paglilinang, pinagsisihan ito ng makajos na monarko. Ito ay dahil ang aura na ito ay walang iba kundi ang Sect Master ng Tianyan Sect. Hinayaan kitang makatakas noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay naglakas loob ka pa ring tumapak sa bundok ng paglilinang. Ang boses ni Xiaosheng ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ito ay napaka-ethereal, ngunit sa sandaling iyon, ito ay parang anting-anting na nagbabanta sa buhay sa pandinig ng makajos na monarko. Kabanata 1643 Humiling na makita ang Sect Master. Nininigas ang ekspresyon ng makajos na hari habang nakatingin sa likod ni Xiaosheng.
Hindi napigilan ng malamig na pawis ang pagtakip sa kanyang likod. Ako. Ikaw. Ibinuko ng makajos na hari ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. You actually came back. Pagkaraan ng mahabang panahon na hawakan ito, sa wakas ay may sinabi siya. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaosheng ay naglalabas na ng matinding layunin ng pagpatay. Ang layuning ito ng pagpatay ay parang malamig na hangin ng hilagang lupain. Nakakapanghina ng buto. Maraming araw kang gumagala sa sekta ng aking tiyanian. Oras na para magbayad ka, malamig na sabi ni Xiaosheng. Noong nakaraan, ikaw din ang nakatakas sa isang sulyap mula sa sekta ng Rashomon, tama ba? Ang mga salitang ito ay parang anting-anting na nagbabanta sa buhay. Alam ng makajos na hari na walang silbi ang lahat ng paliwanag. Agad siyang gumawa ng desisyon at naghanda na gamitin ang Northern Lands Formation para makatakas. Ang kanyang katawan ay unti-unting nawala sa kadiliman at sa Void Teleportation Formation. Ngunit sa sandaling ito, gumawa din si Saint Xiao ng kanyang hakbang. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at isang itim na walang laman na black hole ang mabilis na namuo sa kanyang harapan. Rashomon. Rashomon iyon ni Saint Xiao. Ang Rashomon ay sumabog na may napakalakas na puwersa ng pagsipsip at pilit na hinaila ang makajos na monarko na malapit nang mawala sa kadiliman. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ng makajos na monarko. Hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema sa pagbuo na ito. Paanong pilit na binubunot ngayon? Puno ng pawis ang noo ng makajos na monarko. Napuno ng takot at pagkabigla ang kanyang puso. Hindi. Huwag. Ang makajos na monarko ay umungal ng buong lakas. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang kanyang katawan ay pilit na hinihila palabas ng porma sayon at dahan-daang gumagalaw sa direksyon ng Rashomon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga spell upang makatakas ng buong lakas, ngunit lahat ng mga ito ay walang silbi. Iligtas. Iligtas mo ako, bitawan mo ako. Nataranta ang makajos na hari. Buong lakas siyang umungal, ngunit hindi natinag si Xiaosheng. Walang kahit katiting na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Papalapit ng papalapit ang kanyang katawan sa sektang Rashomon. Hindi nagtagal, ang buong katawan niya ay tuluyang nilamon ng sekta ng Rashomon. Natahimik ang lahat, parang walang nangyari. Ang mukha ni Xiaosheng ay sobrang kalmado, na para bang wala siyang pakialam sa bagay na ito. Tinagtagal, kumalat ang balita tungkol sa makajos na monarko sa hilagang lupain na namamatay sa Cultivation Mountain. Ang maraming magsasaka sa hilagang lupain na nanatili sa sekta ng Tianyan ay nagsimula ring manghula. Hindi sila bobo. Malamang na may isang tao lamang sa buong katimugang rehiyon na maaaring tahimik na pumatay sa hilagang lupain na makajos na monarko sa Cultivation Mountain, at iyon ay ang sectmaster ng sekta ng Tianyan. Ilang sandali, maraming nagsasaka sa hilagang lupain ang umalis sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang balitang ito ay mabilis na pumukaw sa mga haka-haka ng lahat sa katimugang rehiyon. Biglang umalis ang mga magsasaka sa hilagang lupa mula sa makalangit na sekta ng ulap. Malamang na may nangyaring malaking bagay. Hindi mo ba alam? Isang makajos na monarko mula sa hilagang lupain ang namatay sa bundok ng paglilinang. Oo. Sabi ng chismis na ang sectmaster ng Heavenly Cloud Sect ay nagbalik. Ang Cultivation Mountain ay muling nabuklod. No wonder. Dahil bumalik na si Saint Xiao, sigurado akong pipigilan ng hilagang lupain ang kanilang sarili. Tulad ng kanilang nahulaan, nang kumalat ang balitang ito, ang mga magsasaka sa hilagang lupain ay naging mas matatag. Lahat ng kilos nila ay biglang natigil. Sa paanan ng Cultivation Mountain. Muli, lumitaw ang mga sinag ng liwanag, na bumabalot sa buong bundok ng paglilinang. Ang Vice Sectmaster at ang iba ay lumuhad sa paanan ng bundok, nagmamakaawa na makita ang Sectmaster. Gayunpaman, wala silang natanggap na tugon. Tengmen. Pinaikit ni Yuan Shu ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Dalawang makajos na monarko ang tumabi sa kanya. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Hindi ko inaasahan na talagang babalik si Saint Xiao, sabi ni Yuan Shu na may singkit na mga mata.
Ang mga makajos na monarko sa tabi niya ay nagtanong pansamantala, "Guro, hahanapin mo ba siya?" Tinulyapan siya ng elementalist at dahan-daang umiling. Hindi ko na siya kailangang hanapin. Hihintayin kong dumating siya at hanapin ako. Paano naman tayo? Dapat ba tayong tumigil pansamantala para hindi magalit si Saint Xiao? Mahinang tanong ng dalawang makajos na monarko. Gumisi ang elementalist. Hindi lamang tayo huminto, kailangan nating palin ang mga bagay. Ang dalawang makajos na monarko ay medyo nalilito, kapag galitin natin si Saint Xiao, hindi ito magiging mabuti para sa atin. Ang gusto ko ay galitin siya. Gusto kong makita kung gagawa siya ng hakbang, pag-uyam ng elementalist. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makakaapekto sa pagbawi ng kanyang orihinal na katawan. Namatay man talaga siya sa Southern Province, hindi naman natakot ang elementalist. Bagamat medyo nataranta ang dalawang makajos na monarko, wala silang sinabi sa huli. Bilang ganap na residente ng Hilagang Rehiyon, siya. Sa kabilang side, pauwi na sina Qin Yu at Wen Wanye. Nakaupo sila sa makajos na agila, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang kalmado. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay nagmamadali silang dalawa pabalik sa dakilang bundok ng Yu. Sa sandaling bumalik sila, si Wenda at Wen-er, na matagal na nilang hindi nakikita, ay sumugod. "Qin Yu? Kumusta? May nakuha ka bang resulta?" Tuwang-tuwang tanong ni Wenda. Ngumiti si Qin Yu at sinabing, "Maaari itong ituring na isang tagumpay. Alam kong tiyak na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan." Tama na. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at agad na nagtanong, "Narinig ko na maraming nangyari sa Southern Prefecture kamakailan. Narinig mo na ba ito?" "Alam ko, syempre alam ko. Hindi ba't bumalik na lang si Xiao Sheng?" Wenda waved his hand and said. Tama. Ang taong ito ay nagtatago sa Cultivation Mountain. Walang makakalapit sa kanya. Pinatay pa niya ang isang banal na hari ng Hilagang Lupain, dagdag ni Wen-er. Nagulat si Qin Yu habang nagmamadaling sinabi, "Ano ang sinabi mo?" Nakabalik na si Saint Xiao. Tama. Hindi mo ba alam? Nagulat na sabi ni Wenda. Hindi sumagot si Qin Yu. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. "Gusto kong pumunta sa sekta ng Tianyan," biglang tumingin si Qin Yu kay Wen Wanyun at sinabi sa malalim na boses. Bahagyang sumimangot si Wen Wanyun at sinabing, "Bakit ka pupunta sa Tianyan sect?" "Hinahanap ko si Xiao Sheng." Huminga ng malalim si Qin Yu. "May itatanong ako sa kanya." Natahimik sandali si Wen Wanji bago sinabing, "Sasama ako sa iyo." "Hindi na kailangan." Kinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay. "Kung talagang gusto ni Xiao Sheng na kumilos sa akin, walang silbi ang pagpunta mo. Walang makakapidyaw sa kanya." Ibinuka ni Wen Wanji ang kanyang bibig, ngunit sa huli, tumango lamang siya at sinabing, "Kung gayon, mag-ingat ka." Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na tinawag ang Divine Eagle, dumiretso sa Heavenly Cloud Sect. Hanggang sa sekta ng Heavenly Cloud, walang sinabi si Qin Yu habang dumiretso siya sa paanan ng Cultivation Mountain. Sa paanan ng bundok, ang Deputy Sect Master at ang iba pa ay nakaluhod doon, nagmamakaawa na makita si Xiao Sheng. Gayunpaman, ang Cultivation Mountain ay ganap na tahimik. Walang tugon. Nang makita si Qin Yu na nagmamadali, ang Deputy Sect Master ay nagmamadaling tumayo. Nagtataka niyang sinabi, "Qin Yu, bakit ka nandito?" Itinuro ni Qin Yu ang Cultivation Mountain at sinabing, "Talagang bumalik ang Sect Master." Sinabi ng Deputy Sect Master na may mapait na ngiti, "Maraming araw na siyang bumalik, ngunit tumanggi siyang makita tayo." Bahagyang nanliit ang mga mata ni Qin Yu. Isinaaktibo niya ang mapanglo na mata ng Diyos upang tingnan ang bundok ng paglilinang. Sa kasamaang palad, ang mapanglo na mata ng Diyos ay hindi nakapasok sa antas na ito ng ningning. Huminga ng malalim si Qin Yu at sumigaw, hinihiling ni Qin Yu na makita ang Sect Master ng Tianyan Sect. Ang apat na salitang ito ay napakalakas kaya niyanig nito ang buong Cultivation Mountain. "Qin Yu, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Hindi niya tayo makikita." Umiling ang Deputy Sect Master.
Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hihilingin na sana niyang makita siyang muli nang biglang bumukas ang liwanag sa bundok ng paglilinang ng isang landas. Halika na. Ang boses ni Xiaosheng ay nanggaling sa bundok. Kabanata 1644, tinatalakay ang daw isang kasama si Xiaosheng. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Xiaosheng. Ito ang unang pagkakataon na may dumating na boses mula sa Cultivation Mountain pagkatapos ng mahabang panahon. Bago pa makapag-react si Chinyu, ang deputy sect leader ay nagmamadaling umakyat sa bundok ng walang pasensya. Gayunpaman, nang dumampi ang kanyang paa sa tarangkahan ng bundok, itinulak siya pababa ng banayad na puwersa. Napatulala ang deputy sect master. Tumingin siya kay Chinyu at pagkatapos ay tumingin sa Cultivation Mountain. Para sa isang sandali, siya ay lubos na nalilito. Bumalik ang sect master at hindi pinatawag ang mga tao mula sa sect, ngunit gusto niyang makita si Chinyu. Ano ang impyerno ay ang logic na ito? Hindi rin maisip ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at naglakad paakyat ng bundok na may big steps. Chinyu. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang deputy sect master. Tumigil si Chinyu at lumingon para tingnan ang deputy sect master. Matagal itong hinawakan ng deputy sect master bago tuluyang sinabi, dapat mong hikayatin ang sect master. Isang napakatalino ng ngiti ang ipinakita ni Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, tinahak niya ang Cultivation Mountain. Sa sandaling tumuntong siya sa Cultivation Mountain, muling binalot ng liwanag ang buong Cultivation Mountain. Dumaan si Chinyu sa maliit na landas sa bundok at nakarating sa tuktok. Nakita niya si Xiaosheng na nakaupo sa tuktok na nakaharap kay Chinyu. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at dahan-dahang inayos ang kanyang paghinga na parang naglilinang. Malamig na sinabi ni Chinyu, Xiaosheng, nandito ako. Dahan-dahang inabot ni Xiaosheng ang kanyang palad at bumagsak ang isang mesa at upuan sa harapan nilang dalawa. Kaagad pagkatapos, ginamit ni Xiaosheng ang isang kisap mata upang makarating sa harap ng mesa at upuan at umupo. Umupo ka, sabi ni Xiaosheng. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Umupo siya sa tapat ni Xiaosheng at agad na naiinip na nagtanong, alam kong may kakayahan kang lumaban sa hilagang lupain, ngunit bakit ayaw mong kumilos? Mukhang matagal na itong inaasahan ni Xiaosheng. Wala siyang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sinabi niya na walang pakialam, bakit kailangan kong kumilos? Galit na sinabi ni Chinyu, namatay si Xiaohai para sa South Province. Pilit niyang tinawid ang ilog ng kamatayan at namatay sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan. Siya ang iyong kapatid sa dugo. Hindi ba dapat maghaiganti ka para sa kanya? Sa sandaling sinabi niya ito, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaosheng. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, kung ganoon, ang taong dapat kong unang patayin ay ikaw. Natigilan si Chinyu at agad na hindi nakapagsalita. Tama, pinatay ni Chinyu ang anak ni Xiaosheng. Dapat matagal na niya itong pinatay. Natural akong maghihiganti para kay Xiaohai, ngunit hindi ngayon, walang pakialam na sabi ni Xiaosheng. Ang kanyang malalaking manggas ay kuminang, at isang tasa ng tsaa ang nahulog sa harap ni Chinyu. Si Chinyu ay walang mood na uminom ng tsaa. Malamig niyang tiningnan si Xiaosheng at sinabing, hinihintay mo ang master ng Northern Land na ganap na gumaling, tama ba? Tinaas ni Xiaosheng ang kanyang kilay at tumango. Dahil alam mo, bakit mo natanong? Gusto mo ba talagang hintayin siyang ganap na gumaling? Biglang nagsikip ang mga estudyante ni Chinyu. Maaari mo ring isipin ito. Bakit pilit natatawid si Xiaohai sa Death River at isa sa panganib ang kanyang buhay para pigilan ang Northern Landlord? Ito ay dahil wala siyang tiwala na talunin ang ganap na nakabawi na Northern Landlord. Malamig na bati ni Chinyu. Alam kong napakalakas mo, ngunit ang Xiaohai ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Dapat mong malaman ito ng malinaw sa iyong puso. Ang mga salita ni Chinyu ay talagang makatwiran. Bahagyang tumango din si Xiaosheng at sinabing, tama ka. Ito ay dahil napagtanto na ni Xiaohai na kapag ang Northern Lord ay ganap na nabuhay muli, walang makakapidyaw sa kanya. Kaya't isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang bumili ng oras, malamig na sabi ni Chinyu.
Tumingin si Xiao Sheng kay Qin Yu at malamig na sinabi, kung gayon, tatanungin kita, ano ang dapat kong gawin? Sundin ang halimbawa ni Xiao Hai at puwersahang tumawid sa ilog ng kamatayan at mamatay sa kabilang panig. Natigilan si Qin Yu at saglit na natahimik. Sa ugali ng isang elementalist, kahit na siya ay talagang namatay, hindi ito makakaapekto sa kanyang ganap na muling pagkabuhay. Sa pag-iisip tungkol dito, tila wala na talagang ibang paraan maliban sa puwersahang tumawid sa ilog ng kamatayan. Natahimik si Qin Yu. Wala siyang mahanap na sagot. Bukod dito, kung buhay si Xiao Hai, hindi naman imposibleng matalo niya ang Northern Lord, mahinang sabi ni Xiao Sheng. Nanatiling tahimik si Qin Yu. Gayunpaman, naramdaman niyang minamaliit ni Xiao Sheng ang Northern Lord. Marami sa mga hilagang magsasaka ang nakapasok na sa katimugang rehiyon sa ilalim ng pamumuno ng mga elementalist. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay sa kanilang mga kamay? Huminga ng malalim si Qin Yu. Hindi ka ba natinag? Maging ang siyam na kuweba na nawala sa loob ng maraming taon ay nagbayad ng kanilang buhay. Ganun din ang mga kapatid mo. Ikaw naman. Bakit wala kang ginawa? Bakit ka pa nagtago? Walang pakialam si Xiao Sheng sa tanong na ito. Tanong niya, Qin Yu, hayaan mo akong tanungin ka, ano ang pinakamahalagang gawain ng isang sekta? Natigilan si Qin Yu at umiling. Siyempre, hindi niya alam. Nagpatuloy ang sect master, hayaan mong tanungin kita muli. Bilang sect master ng isang sect, ano ang number 1 priority? Nag-isip sandali si Qin Yu at agad na sumagot, ito ba ay, para protektahan ang sekta? Tama. Ang pinakadakilang responsibilidad ko ay protektahan lamang ang makalangit na sekta ng ulap. Tungkol naman sa buhay ng iba, ano ang kinalaman nito sa akin? Tanong ni Xiao Sheng. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Sa ganitong paraan, tila wala talaga siyang pananagutan, ni wala siyang obligasyon na protektahan ang lahat. Qin Yu, huwag mong ipilit ang iyong iniisip sa iba, dahan-daang sabi ni Xiao Sheng. Lahat ng tao ay may karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Pinili ni Xiao Hai na ipaglaban ang South Province. Siya ay isang bayani, at dapat siyang hanggan. Hindi ako lumalaban para sa sinuman, at ito rin ay aking pinili. Ito rin ay aking karapatan. Sa palagay mo ba dapat pareho ang lahat ng magsasaka sa mundo sa iyong paningin? Dapat ba silang magmalasakit sa mundo gaya mo? Kung ang lahat ng tao sa mundo ay pareho, kailangan pa bang umiral ang mundong ito? Natigilan si Qin Yu sa tanong at nakumbinsi pa siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang walang mali sa mga kinikilos ni Xiao Sheng. Nang makita ang katahimikan ni Qin Yu, ipinatong ni Xiao Sheng ang kanyang palad sa balikat ni Qin Yu at walang pakialam na sinabi, kung gusto mong maunawaan ang isang mundo, kailangan mong bitawan ang iyong mga pansariling pag-iisip. Ano sa palagay mo? Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Tumingin siya kay Xiao Sheng at napabuntong hininga, tama ka. Hindi talaga kita dapat pilitin na gawin ang anumang bagay. Walang taong ipinanganak na may obligasyong ipaglaban ang iba. Ganoon din sa paglilinang. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pamamaraan ng Dao. Dahan-daang naglakad pabalik-balik si Xiao Sheng at bumalik sa puno. Dahan-dahan siyang umupo at sinabing, ano pa ang mga pagdududa mo? Sinabi ni Qin Yu sa malalim na tinig, kung ganoon, walang sino man ang makakapagbangon sa buong hilagang lupain ng mag-isa. Sa tingin ko, tumango si Xiao Sheng. Aawayin mo ba siya? Patuloy na tanong ni Qin Yu. Sa tingin ko, patuloy na sagot ni Xiao Sheng. Tumango si Qin Yu, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat. Kung gayon, ano ang iyong pinili? Biglang tanong ni Xiao Sheng. Huminga ng malalim si Qin Yu at ngumiti. Tulad ng sinabi mo, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagpipilian. Iba talaga ang pagpili ko sa iyo. Okay. Hindi gaanong nagsalita si Xiao Sheng. You are a promising talent. Naniniwala ako na kaya mong talunin ang isang elementalist noong bata ka pa. Kabanata 1645 Labanan sa loob ng 3 araw. Tumingin si Qin Yu kay Xiao Sheng at nagtanong, magkakaroon ba ng labanan sa pagitan mo at ako? Walang pakialam na sinabi ni Xiao Sheng, siguro.
Hindi na nanatili si Chinyu. Tumalikod siya at umalis sa Cultivation Mountain. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Chinyu na ang ganitong bagay ay hindi dapat ilagay sa iba, dahil walang sino man ang may ganoong obligasyon. Kahit kailan, ang dapat na pagkatiwalaan ay ang sarili pa rin. Bumaba si Chinyu mula sa bundok, at mabilis na pinalibutan siya ng Deputy Sect Master at ng iba pa. How is it? Naiinip nilang tanong. Sumulyap si Chinyu sa Deputy Sect Master at sinabing, sa madaling salita, ligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Medyo nataranta ang Deputy Sect Master. Hindi gaanong nagpaliwanag si Chinyu at tumalikod para umalis sa sekta ng Tianian. Mapayapa sa loob ng sekta, ngunit sa labas ng sekta, ito ay magulo at hindi mabata. Ang pader na ito ay parang isang linyang naghahati sa parehong mundo sa dalawang mundo. Hindi mabilang na mga lalaking nakasuot ng itim na damit ang sumangkop sa mga kalapit na lansangan na para bang ipinapahayag nila ang kanilang soberanya, na hinahati ang mga magsasaka ng South Province sa dalawang klase. Kahit ano paman, kailangan nating ibalik kaagad ang pagpipinta, malamig na sabi ng isang lalaking nakasuot ng itim sa kalye. Tila siya ang maliit na pinuno ng grupong ito, at baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Walang ibang dahilan kung hindi nawala ang kanilang pagpipinta. At wala pa ring balita sa taong nagnakaw ng painting. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Nagmamadali niyang sinabi, nakita namin ang painting scroll. Ninakaw ito ng isang grupo ng mga kabataan. Nang marinig ito, biglang nagsikip ang mga estudyante ng maliit na pinuno. Nagmamadali siyang nagtanong, nasaan sila? Nasa eskinita sila. Hindi nag-aksaya ng oras ang grupo. Nagmamadali silang naglakad patungo sa eskinitang iyon. Sa eskinita, may 7 o 8 kabataan ang nahuli dito. 3 sa kanila ang nawalan na ng buhay. Ang pinuno ay walang iba kundi si Dingyi. Sa sandaling ito, nahuli siya ng 2 lalaking nakasuot ng itim at hindi makagalaw. Mabilis na naglakad ang maliit na pinuno sa harap ni Dingyi at malamig na sinabi, nasaan ang scroll ng pagpipinta? Ngumisi si Dingyi. Hindi siya umimik at dinuraan niya ang mukha niya. Agad nitong ikinagalit ang munting pinuno. Hinawakan niya ang leeg ni Dingyi at malamig na sinabi, gusto mo bang mamatay? Namula ang mukha ni Dingyi at nahirapan siyang huminga. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng ganoong mga kalagayan, nagngangalit pa rin siya at sinabing, ang scroll ng pagpipinta, huwag mo nang isipin iyon. Kung hindi mo ibibigay ang painting scroll, pahihirapan kita hanggang sa mamatay. Ang munting pinuno ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Dingyi na mamatay kaysa sumuko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi umimik. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Ganap na galit ang maliit na pinuno. Ang mga sinag ng itim na ilaw ay umikot sa kanyang kamay. Ang liwanag na ito ay tuluyang natipon sa dulo ng kanyang daliri. Ito ay mukhang sobrang purong itim. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal. Malamig na sabi ng maliit na pinuno. Pagkatapos, damiin ang daliri niya kay Dingyi. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril. Bago pa makapag-react ang pinuno ay sumabog na ang palad nito sa kanyang palso. Agad na tinakpan ng pinuno ang kanyang palso at napasigaw sa sakit. Sino ta? Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim sa eskinita at mapagbantay na tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang binata na dahan-daang naglalakad sa kalsada. Nang makita ang binatang ito, si Dingyi ay agad na natuwa. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, Chinyu. Hindi umimik si Chinyu habang naglalakad siya patungo sa grupo ng mga lalaking nakaitim na nakasuot ng hakbang-hakbang. Chinyu. Ikaw si Chinyu. Panik na sabi ng maliit na pinuno. Hindi umimik si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang paa at marahang niyugyug pababa. Boom! Isang gininto ang liwanag ang agad na tumama sa lahat ng direksyon. Bago pa makapag-react ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit, sumabog na sila sa madugong ambon. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang ekspresyon ng maliit na pinuno. Nanginginig siya habang nakatingin kay Chinyu. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, ikaw,
ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na hihintayin ko siya sa Mount Qingning sa loob ng 3 araw. Siyempre, kung siya ay natatakot, maaari niyang ibalik ang kanyang mga tao sa hilagang lupain ngayon, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito ng maliit na pinuno ay hindi napigil ang tumawa ng malamig sa kanyang puso. Chinyu, talagang naglakas loob kang hamanin ang aming Panginoon. Sa tingin mo ba ay ikaw ang sect master ng Heavenly Cloud Sect? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang gintong ilaw ang agad na pumutok. Bang-bang! Dalawang malulutong na tunog ang sumabog sa kanyang mga tainga, at ang mga braso ng pinuno ay agad na nabasag. Ang pinuno ay umungal ng napakalakas na ang kanyang mga baga ay napunit, at ang kanyang mga tuhod ay hindi naiwasang lumuhad sa lupa. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu at sinabing, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, papatayin kita ngayon din. Ang munting pinunong iyon ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Tiniis niya ang sakit at tumalikod para tumakbo. Pagkatapos niyang tumakbo sa malayo, tuwang-tuwang tumakbo si Dingyi kay Chinyu. Chinyu, alam kong hindi ka aalis. Hindi masabi ang pananabik ni Dingyi. Tuwang-tuwa siyang tumayo sa tabi ni Chinyu. Sumulyap si Chinyu kay Dingyi at sinabing, bakit ka nila gustong patayin? Medyo nahihiyang sinabi ni Dingyi, dahil, ninakaw ko ang isa sa mga painting nila. Ninakaw mo ang isa sa kanilang mga painting. Nagulat si Chinyu. Napabuntong hininga si Dingyi at sinabing, inisip ng mga taong ito na walang sinuman sa South Province ang nang-ahas na sumalungat sa kanila, at ang kanilang mga aksyon ay puno ng mga butas, kaya't sinamantala ko ang pagkakataon na nakawin ang isa sa kanilang mga painting at itago ito. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tuwang-tuwang sinabi ni Dingyi, tara na, ihahatid kita para kunin. Kasunod nito, sinundan ni Chinyu si Dingyi at nagmamadaling pumunta sa lokasyon kung saan nakatago ang painting scroll. Ang lokasyon kung saan nakatago ang painting scroll ay lubhang nakatago. Matagal silang naglakad paikot-ikot bago tuluyang huminto sa harap ng isang sinaunang balon. Ang painting scroll ay nakatago dito. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Ungol ni Dingyi. Itinuro niya ang may diskwentong sinaunang balon at sinabing, ang sinaunang balon na ito ay naroon sa loob ng maraming taon. Ibinato ko lang ito. Hindi ko alam kung nandoon pa rin ang scroll ng pagpipinta. Walang sinabi si Chinyu. Pinuksan niya ang mapanglo na mata ng Diyos at tumingin sa sinaunang balon. Sa tulong ng mapanglo na mata ng Diyos, dumiretso ang tingin ni Chinyu sa ilalim ng balon. Nakita niyang nasa ilalim pa rin ng balon ang painting, hindi gumagalaw. Ang painting na ito, ay maaaring makapagbigay daan sa akin na makapasok sa gitnang yugto ng makapangyarihang figurang kaharian, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kailangang malaman ng isang tao na ang espiritual na kapangyarihan at divine sense ng isang tao ang pinakamabilis na tumaas ang antas ng cultivation ng isang tao. Sa makatuwid, hindi na nag-isip pa si Chinyu. Agad siyang tumalon at lumubog sa sinaunang balon. Sa kabilang side, ang munting pinunong iyon ay sumugod sa mga tauhan ni Teng at iniulat ang bagay na ito sa makajos na monarko. Sa cultivation room, tumabi sa kanya ang makajos na monarko at sinabi sa mahinang boses, Guro, naglabas si Chinyu ng hamon sa iyo. Hiniling niya sa iyo na lumaban sa Mount Qingning sa loob ng 3 araw. Kabanata 1646 Scroll sa kamay. Ang Northern Landlord ay tumingin sa makajos na monarko na may pagkagulat at sinabi, sino ang naglabas ng hamon? Bilang tugon, si Chinyu, ulit ng makajos na monarko. Natigilan sandali ang Northern Landlord bago siya tumawa ng malakas, ang naglabas ng hamon sa akin ay hindi siya, Saint Xiao. Talagang si Chinyu iyon. Hahaha. Ito ay talagang isang magandang biro. Ang isang junior na nagsisimula pa lang ay naglakas loob na magbigay ng hamon sa akin. Mabilis na sinabi ng makajos na monarko sa tabi niya, Panginoon, ang lakas ni Chinyu na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin. Hindi mo na kailangang kumilos. Kaya ko itong gawin sa ngalan niya at ibalik ang kanyang bangkay. Tinulyapan ng elementalist ang makajos na monarko at ninisyan, talaga.
Kung gusto ng isang Chinyu na kumilos ako, kung gayon saan ko itatago ang aking mukha sa hilagang lupain. Kaya naman, malamig siyang nagutos, gawin mo ng maganda. Gusto kong makita ang bangkay ni Chinyu sa lalong madaling panahon. Matapos matanggap ang utos, ang makadiyos na hari ay agad na ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabi, oo. Tatalikod na sana siya at aalis, parang may naisip siya. Guro, may isa pang bagay na dapat iulat. Ikinumpas ng makadiyos na hari ang kanyang mga kamay at sinabi. Tinulyapan siya ng elementalist at malamig na sinabi, ano ito? Nawala ang isa sa mga painting natin, sabi ng Divine King sa malalim na boses. Pagkasabi niya nito ay agad na naglabas ng malamig na aura ang katawan ng elementalist. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, nawala ang painting. Sino ang nawala? Itinuro ng Divine King ang pinto at sinabi, nasa labas. Sa puntong ito, binago niya ang paksa at sinabing, gayunpaman, ang pagpipinta ay malamang na nasa mga kamay ni Chinyu. Huminga ng malalim ang elementalist. Tumangala siya sa langit at dahan-dahang sinabi, ibalik mo ang painting. At saka, kung nawala mo ang painting, dapat kang mamatay. Oo, Master. Bahagyang yumuko ang Divine King, tumalikod at naglakad palabas. Ibinuko ng maliit na pinuno sa labas ng pinto ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang makita niyang lumabas ang banal na hari. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, binasag ng palad ng banal na hari ang kanyang ulo. Tuldok tuldok tuldok, lunsod sa pagpino ng armas. Sina Hiteng at Yongji ay sumugod na sa lugar na ito. Ang sikat na Yongji ay mabilis na nakilala ng mga tao. May lumapit sa kanya para batiin, Mr. Yongji, paano ka magkakaroon ng oras para pumunta sa Weapon Refining City? Sumulyap si Yongji sa kanya at saka subconsciously na sumulyap kay Teng na parang nagpapakita. Sa kasamaang palad, hindi siya kinatawan ni Teng. Kaya naman, nagtanong si Yongji sa malalim na boses, nandito na ba si Chinyu dati? Natigilan ng taong iyon, saka tumango at sinabing, paano mo nalaman? Nandito na nga siya. Kakaalis lang niya ilang araw na ang nakakaraan. Kaliwa. Nag-iba ang ekspresyon ni Yongji. Oo, mukhang sabik na sabik siya, patuloy na sagot ng taong iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji at bumulong, baka nakatanggap na siya ng balita, kaya maaga siyang umalis. Ano ang ginawa ni Chinyu sa Artifact Refining City? Biglang tanong ni Hiteng. Mabilis na sinabi ng taong iyon, siya ay nanunuluyan sa bahay ni Master Zengyang. Ang sabi-sabi ay ginamit niya ang lila pulang apoy ng langit upang palamigan ang kanyang katawan. Ano? Ginamit niya ang Purple Red Heaven Flame para palamigan ang kanyang katawan. Agad na natigilan si Yongji. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Purple Red Heaven Flame. Not to mention use it to temper his body, kahit lapitan niya ito, masusunog siya hanggang abo. Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Yongji habang umuungol siya sa mahinang boses. Pumunta tayo sa tinatawag na Zengyang Master's House, malamig na sabi niya sa gilid. Hindi na nagsalita pa si Yongji habang ang dalawa ay agad na naglakad patungo sa bahay ni Zengyang Master. The moment they stepped through the door, Hiteng directly lifted his palm. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang pilit na hinaila sa kanyang kamay si Zengyang Master na nakaupo sa silid. Hinawakan niya ang leeg ni Master Zengyang gamit ang isang kamay at malamig na nagtanong, nasaan si Chinyu? Medyo takot na sinabi ni Master Zengyang, siya, umalis na siya. Ikaw, bitawan mo muna ako. Nakita ni Hiteng na ang master na si Zengyang na ito ay hindi mukhang isang top-notch martial artist, kaya hinagis niya ito sa gilid. Ano ang ginawa ni Chinyu sa iyo? Sabihin mo sa akin ang totoo, o papatayin kita kaagad, madilim na sabi ni Hiteng. Hindi na nang-ahas si Master Zengyang na magsalita pa. Agad niyang sinabi sa kanya ang nangyari. Matapos pakinggan ang kanyang mga sinabi, mas nabigla si Yongji. Ang bastard na ito, ginamit talaga ang Purple Red Heaven Flame para palamigan ang kanyang katawan. At umabot pa siya sa Reversion Void stage. Namumula ang mga mata ni Yongji. Hindi alam kung dahil ba sa selos o galit. Sa tabi niya, si Teng ay may mukha na puno ng kasakiman.
gamit ang Purple Red Heaven Flame para palamigan ang kanyang katawan, at ang kanyang pisikal na katawan ay tumuntong sa Reversion Void stage. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang pisikal na katawan ni Chinyu. Talagang lalo akong nagiging interesado sa iyong pisikal na katawan, ngumisi siya, na nagpakita ng isang masasamang ngiti. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nilayo na patayin ang Panginoong si Xingyang. Sa kabutihang palad, napatigil siya ni Yongji sa oras at sinabi sa malalim na boses, bagaman hindi maganda ang lakas ng taong ito, siya ay isang talento. Ang kanyang mga diskarte sa pagpino ay walang kapare sa buong South Province, at magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Sumulyap si Hiteng kay Yongji at pagkatapos ay tumingin kay Master Xingyang. Master Craftsman, I think you must have some divine weapons here, give them over, and I will save your life. Madilim na sabi ni Hiteng. Sinabi ni Master Xingyang na may mapait na ngiti, huli ka na. Lahat ng gamit ko ay ninakawan ni Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Hiteng. Agad niyang hinanap ang buong palasyo. Gaya ng inaasahan, wala. HMPH. Gumuso si Hiteng. Ikinaway niya ang kanyang mahabang damit at malamig na sinabi, bumalik na tayo. Pagkaalis nilang dalawa, hindi napigilan ni Master Xingyang na sampain sa likod nila, F***CQ. Bawat isa sa kanila ay mas masahol pa sa isa. Isang grupo ng maliliit na bastard. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nasa malalim na balon, hinahanap ang painting scroll. Tahimik ang painting scroll sa ilalim ng sinaunang balon, kaya hindi ito mahirap hanapin. Matapos makuha ang painting scroll, hindi nagmamadaling umalis si Chinyu sa sinaunang balon. Sa halip, ginamit niya ang mapanglo na mata ng Diyos upang tumingin sa paligid. Sa kasamaang palad, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, walang nakita si Chinyu. Puntong hininga, mukhang isa lang itong ordinaryong sinaunang balon, mahinang ungol ni Chinyu. Mula nang tumuntong siya sa landas ng paglilinang, ayaw na ni Chinyu na umalis sa anumang lugar. Kung mayroong anumang likas na kayamanan, ito ay magiging isang malaking tubo. Matapos alisin ni Chinyu ang painting scroll, nanginginig ang kanyang katawan at umalis siya sa sinaunang balon. Paano ito? Paano ito? Nahanap mo na ba? Tuwang-tuwang sabi ni Dingyi. Kinuha ni Chinyu ang painting scroll at sinabi sa malalim na boses, Dingyi, maaari mo bang pahiram sa akin itong painting scroll pansamantala? Ako. Kaya mo na. Pinutol ni Dingyi si Chinyu. Walang silbi ang bagay na ito sa aking mga kamay. Alisin mo na lang. Nang makitang hindi alam ni Dingyi ang paggamit ng scroll na ito, hindi alam ni Chinyu kung ano ang gagawin sandali. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagpa siya si Chinyu na sabihin kay Dingyi. Ang scroll na ito ay kapaki-pakinabang din sa iyo. Mapapabuti nito ang iyong paglilinang, at hindi lang ito kaunti. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ito sa akin? Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Napangiti si Dingyi at sinabing, syempre alam ko. Gayunpaman, sayang ang ganitong bagay sa aking mga kamay. Kahit na ay absorb ko ito, ano ang magagawa ko? Kahit na mag-absorb ako ng 10 painting, wala akong magagawa para sa South Province. T1647, Makajos na Hari vs Chinyu. Nagpatuloy si Dingyi, sa kabaligtaran, kung ang bagay na ito ay nasa iyong mga kamay, tiyak na mas malaki ang magagawa nito, at tiyak na may magagawa ito para sa South Province. Nang marinig ang mga salita ni Dingyi, agad na napuno ng emosyon si Chinyu. Si Dingyi ay isa lamang ordinaryong magsasaka na hindi maaaring maging mas karaniwan, ngunit ang kanyang puso ay nakadikit sa mundo. Sa mundo ng paglilinang, ito ay talagang napakabihirang. Okay. Inalis ni Chinyu ang scroll. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan, matigas na sabi ni Chinyu. Ngumiti si Dingyi at sinabing, syempre naniniwala ako sa iyo. Palagi akong naniniwala sa iyo. Tumango si Chinyu at nagpatuloy, huwag kumilos ng mag-isa sa panahong ito. Protektahan mabuti ang iyong sarili. Okay? Naiintindihan ko, pagsang-ayon ni Dingyi. Pagkatapos, binalak nilang dalawa na lisanin ang sinaunang balon. Ngunit sa sandaling ito, may naramdaman si Chinyu.
Napahinto siya sa paglalakad at hindi maiwasang mapatingin sa sinaunang balon sa likuran niya. May mali, hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at mahinang bumulong. Naguguluhan na tanong ni Ding Yi, "What's wrong?" Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang pagpipinta na ito ay lubhang mahalaga sa mga hilagang lupain. Imposibleng hindi nila mahanap ang pagpipinta na ito, maaaring ang sinaunang balon na ito ay maaaring magtakpan ng panloob na chi. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu kay Ding Yi at sinabing, "Ding Yi, tumalon ka sa balon na ito." Ah! Nagulat si Ding Yi. Sinabi ni Chinyu, "Magsasagawa ako ng isang eksperimento." Hindi na masyadong nag-isip si Ding Yi. Agad niyang sinunod ang hiling ni Chinyu at tumalon sa tubig na may halong pagtatalo. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense at sinubukang hanapin ang mga bakas ni Ding Yi. Gaya ng inaasahan, ang divine sense ni Chinyu ay ganap na hindi nakuhanan ang mga bakas ni Ding Yi na nakatago sa sinaunang balon na ito. Tulad ng inaasahan, mahinang ungol ni Chinyu. Bakit kaya nitong matatakpan ng sinaunang balon ang panloob na chi? Dahil kaya sa tubig ng balon. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi ngayon ang oras para isipin ito. Lumabas si Ding Yi mula sa sinaunang balon. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha at sinabing, "Tapos na ba?" Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, "Tara na." Iniwan nilang dalawa ang sinaunang balon. Hiniling ni Chinyu kay Ding Yi na magkubli sa sekta ng Tianian sa ngayon. Pagkatapos, naghiwalay silang dalawa sa lungsod. Noong araw na iyon, dumating si Chinyu sa isang lugar kung saan walang tao. Ang lugar na ito ay tiwangwang at walang nakatira. Baog ang paligid. Naka-cross-legged si Chinyu sa lupa. Kinuha niya ang scroll at dahan-daang binuksan. Mayroong ilang lubhang komplikadong mga karakter na nakaukit sa scroll. Maliban doon, may portrait din. Ang hitsura ng taong ito ay lubhang mabangis at marilag. Bagaman ito ay isang balumbon lamang, ito ay nagpasigla sa mga tao na sambahin siya. Tinitigan ni Chinyu ang taong nasa scroll at sinabi sa mahinang boses, "Maaaring ang taong ito ang Panginoon ng Northern Lands." Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Chinyu. Ang kapangyarihan ng balumbon na ito ay hindi maisip. Nalampasan pa nito ang lihim na pamamaraan na ginamit noon ng Heavenly Blood Rainbow. Maliwanag, ang Panginoon ng Hilagang Lupain ay walang ganoong kakayahan. Ito ang unang sect master ng Immortal Slaying Sect, at ang pinakamakapangyarihang sect master sa kasaysayan ng Immortal Slaying Sect. Sa sandaling ito, ang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay nagmula sa Spatial Magic Artifact. Ang sect master ng Immortal Slaying Sect. No wonder, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa puntong ito, nagmamadaling nagtanong si Chinyu, "Alam mo ba kung paano i-activate ang scroll na ito?" "Hindi ko alam," walang pag-aalinlangan na sagot ng Heavenly Blood Rainbow. "Sa aking katayuan at katayuan, hindi ako kwalipikadong makipag-ugnayan dito." Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Sinubukan niyang suriing mabuti ang isang tipak ng panloob na chi upang masipsip ang pagpipinta, ngunit nalaman niyang walang gumagalaw mula sa pagpipinta. Kasunod nito, sinubukan ni Chinyu ang maraming iba pang paraan, ngunit sa huli, nabigo siya. Mukhang ang pagpipinta na ito ay hindi gaanong nagagamit sa aking mga kamay sa ngayon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaya naman, itinago ni Chinyu ang pagpipinta at nagplanong magtungo sa Yingning Mountain. Nagbigay siya ng hamon sa mga elementalist at oras na para umalis siya. Ipinatawag ni Chinyu ang Divine Eagle at agad na tinungo ang Yingning Mountain. Malapit sa Yingning Mountain, mayroong isang maliit na lungsod na tinatawag na Yingning City. Ang lugar na ito ay halos 100 bituin ang layo mula sa Yingning Mountain. Hindi ito malayo, ngunit tiyak na hindi ito malapit. Dito ako magpapahinga magdamag, naisip ni Chinyu sa sarili. 2 araw na lang ang natitira bago ang laban sa mga elementalist. Pinalak ni Chinyu na manatili sa Yingning City sa susunod na 2 araw. Hinihintay niya ang mga elementalist. Kaya naman, inalis ni Chinyu ang Divine Hawk at dumaong sa Yingning City. Nakahanap siya ng isang restaurant at nag-order ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain at isang kaldero ng masarap na alak. Plano niyang i-enjoy ito bago ang laban.
Gayunpaman, si Chinyu ay masyadong sikat ngayon. Nakilala siya hindi nagtagal pagkatapos niyang umupo. Chinyu. Ikaw si Chinyu. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Talisay City kung paano siya yumaman. Gustong kumita online sa PH. Subukan ito. Ako ito, sabi ni Chinyu na medyo nahihiya. Ikaw talaga si Chinyu. Pagkaraang matanggap ang positibong sagot ni Chinyu, mabilis siyang pinalibutan ng mga tao sa paligid. Pinalibutan nila ang mesa ni Chinyu at naiinip na nagtanong, saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Bakit wala akong narinig mula sa iyo? Tama, ang Hilagang Lupain ay nagmasaker ng ilang lungsod. Kung ikaw ay handa na, maaari kang manatili sa aming hining lungsod. Kung ito ang aming pagkakataon, maaari mo kaming tulungan. Chinyu, huwag kang umalis. Kasama ka, may tiwala kami. Nang marinig ang mga komento ng mga tao sa paligid, napuno ng emosyon si Chinyu. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit nang magsasalita pa sana siya, naramdaman niya ang bakas ng pagpatay na papalapit. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Pinuksan niya ang kanyang malungkot na banal na mga mata at tumingin sa labas ng ilang bituin. Nakita niya ang isang lalaking nakaitim na roba na bumaril kay Chinyu. Ang makadiyos na monarko ng Hilagang Lupain. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Mukhang nararamdaman nila ang panloob na chi ng painting na ito. Hindi nagulat si Chinyu. Nagbuhos siya ng isang baso ng alak at tahimik na naghintay sa pagdating ng makadiyos na monarko ng Hilagang Lupain. Hindi nagtagal, pumasok ang makadiyos na monarko sa pintuan. Nang makita ang kanyang kasuotan, namutla sa takot ang lahat sa restaurant. Ito ay ang mga tao sa Hilagang Lupain. Sa wakas, oras na ng ating Yining City. Lahat, huwag magpanik. Nandito si Chinyu. Talagang pipigilan natin siya. Masiglang nag-usap ang lahat, ngunit hindi sila pinansin ng makadiyos na monarko. Dumiretso siya sa Chinyu at umupo. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, nagpaplano ka bang kumain ng masarap bago tayo umalis? Humigop si Chinyu ng kanyang alak at walang pakialam na sinabi, bakit isang hamak na tulad mo ang darating? Nasaan ang mga elementalist? Natigilan ang makadiyos na monarko. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mag-isyo ng hamon sa ating Panginoon? Mayroon ka bang mga kwalifikasyon para gawin ito? Gumisi si Chinyu at sinabing, bakit? Natatakot ba ang mga elementalist? Ipinadala ka ba nila dito para maging scapegoat? Scapegoat? Hahaha. Hindi napigilan ng makadiyos na monarko na tumawa ng malakas. Chinyu, nakalimutan mo na ba kung gaano kakalungkot noong nakaraan? Kung hindi dahil sa utos ng ating Panginoon na ipatawag tayo pabalik, baka bangkay ka na ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka talagang mag-isyo ng hamon sa ating Panginoon. Kabanata 1648 Kapangyarihan ng Virtual Entity Body. Ang sinumang makadiyos na monarko mula sa Hilagang Lupain ay madaling supilan ka. Sigaw ng makadiyos na monarko. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura sa sigaw ng makadiyos na monarko. Hawak niya ang isang tasa ng fine wine sa kanyang kamay at humigop. Pagkatapos, sinabi niyang walang pakialam, ang makadiyos na monarko ng Hilagang Lupain. Isang taong walang pangalan. Isa ka lang walang tao. Anong karapatan mong sumigaw dito? Lalong naging nagtatampo ang ekspresyon ng makadiyos na hari. Gayunpaman, siya ay isang taong may mataas na katayuan at awtoridad, kaya mabilis siyang kumalma. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid niya ay labis na nagulat. Si Chinyu ay talagang naglabas ng hamon sa makadiyos na hari ng Hilagang Lupain. Kailangang malaman ng isa na ang siyam na butas ay namatay lahat sa kamay ng guro ng Hilagang Lupain. Talagang bumalik siya, naisip ng isa sa kanyang sarili. Si Chinyu ay isang huwaran para sa nakababatang henerasyon. Marahil ay maaari na siyang maging susunod na Xiaohai. Isang huwaran para sa aking katimugang rehiyon. Para sa isang sandali, ang mga talakayan ay laganap. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao na parang nagyaya kay Chinyu. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasa sabik dahil sa pag-asa. Huminga ng malalim ang makadiyos na monarko.
Malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, kung gusto mong hamanin ang Panginoon, kailangan mo man lang akong lampasan. Hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Magkita tayo sa Mount Yingning. Pagkasabi nito, tumalikod ang makajos na monarko at pupunta na sana sa Mount Yingning. Gayunpaman, kinutya siya ni Chinyu mula sa likuran, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pumunta sa Mount Yingning kasama ko? Pagkasabi niya nito ay agad na nanigas ang katawan ng makajos na monarko. Napuno ng galit ang kanyang dibdib, na naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng kanyang buong katawan. You reckless thing! Ang katawan ng makajos na monarko ay naglabas ng matinding layuning pumatay. Inubos ni Chinyu ang alak sa kanyang bibig. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, dahil kailangan mong mamatay sa Mount Yingning, mabuti, bubusugin kita. Sa pamamagitan nito, na-activate ni Chinyu ang line word formula. Sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Sa ilang sandali, hindi alam ng makajos na monarko na ito kung dapat siyang magtungo sa Mount Yingning. Pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay pinigilan niya ang kanyang galit at sumugod sa direksyon ng Mount Yingning. Sa bundok Yingning, nakatayo doon si Chinyu, tahimik na naghihintay sa pagdating ng makajos na monarko. Sa isang kisap mata, ang makajos na monarko ay naging bola ng itim na liwanag at dahan-daang lumitaw sa harap ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng matinding itim na hamog. Ang mga layer ng sobrang kakaibang liwanag ay nananatili sa kanyang katawan. Matagal na kitang hinihintay, malamig na sabi ni Chinyu. Speaking of which, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong patnubay, baka hindi ko naintindihan ang pamamaraan ng daw ng ganoon kabilis. Upang mabayaran ka, iiwan kita ng isang kumpletong bangkay. Ang makajos na monarko ay paulit-ulit na napahiya at hindi na ito napigilan pa. Sumigaw siya, hindi ko alam kung ano ang nagbigay sa iyo ng ganoong pagtitiwala, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa harap ng lihim na pamamaraan ng mga hilagang lupain, ang lahat ay walang saysay. Dudurugin ko ang lahat ng mayroon ka. Ngumisi si Chinyu, secret technique. Ito ba ay isang secret technique na nagpapahintulot sa iyo na tumakas pabalik sa hilagang lupain kung hindi ka mananalo? Pinaikit ng makajos na monarko ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay mayroon kang pagkakataong iyon? Masyado kang nagsasalita ng walang kaparerekan. Ang katawan ni Chinyu ay natatakpan na ng mahinang gintong liwanag. Malamig siyang tumingin sa makajos na monarko at sinabi, kahit na gusto mong tumakas ngayon, kakalad ka rin kita pabalik. Anong pagmamataas? Ang makajos na monarko ay umuungal. Agad siyang pinalibutan ng itim na liwanag at lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, na bumubuo ng isang malaking selyo. Ito ay tila isang lihim na kayamanan ng hilagang lupain. Nakasabit ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang liwanag ay tumago sa kalangitan na parang gusto nitong durugan ang lahat. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa kabilang banda, ang katawan ni Chinyu ay napuno ng gintong chi. Ang dakilang daw ay parang manipis na mga sinulid na nakasabit sa kanyang katawan. Boom! Malamig ang ekspresyon ng makajos na monarko habang walang takot na sumuntok. Ang kanyang kamao ay tila tumusok sa kawalan, na nagdadala ng napakalamig na itim na ningning. Sa sandaling ito, ang mga layer ng itim na ningning ay nakabitin. Ito ay may lakas na 10,000 tonelada, ngunit tila pinuprotektahan siya nito sa kanyang likuran. Ang mga tao sa paligid ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang welga na ito ng makajos na monarko ng hilagang lupain ay masyadong nakakatakot. Parang pupuntahan nito si Pierce sa buong mundo. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Ang kanyang kanang kamao ay napapaligiran ng gintong fog. Ito ang pisikal na katawan ng isang reversion void stage cultivator. Ito ay isang kamao ng reversion void stage. Pagkatapos ng pagsasama sa Great Dao, ang lakas nito ay walang hangganan. Hindi naman siya natakot. Ang golden fist na iyon ay parang isang maliit na bundok na nabuo. Gusto nitong basagin ang lahat. Ito ay tumingin sa mundo na may nakakatakot na tindig. Boom! Sa isang iglap ng banggaan, parang nabasag ang lahat. Ang itim na ningning na nakasabit ay parang bubog na sumabog. Ang dalawang kamao ay nagsalubong, na parang dalawang malalaking bundok.
Ang bundok ng Yingning ay nanginginig sa malakas na kalabog. Ang nakakakilabot na ningning ay tumama sa lahat. Ang mga tao sa paligid ay hindi makaiwas sa oras, at ilang tao ang nasawi dito. Ang ekspresyon ng takot ay lumitaw sa mukha ng Divine King. Sa sandaling hinawakan niya ang kamao ni Chinyu, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumuhos at nadurog ang kanyang mga buto ng kamao. Nagmamadaling binawi ng makajos na monarko ang kanyang palad. Yumuko siya para tingnan ang halos basag na kamao at napagtanto niyang may mali. You broke through. Hindi makapaniwalang sabi ng makajos na monarko. Malamig na nagalit si Chinyu, dapat kang pumunta sa ilalim ng lupa at magtanong. Dahil dyan, muling nabasag ang kamao ni Chinyu. Ang gininto ang liwanag sa kanyang kamao ay tila may napakalaking daw na umaalingaw-ngaw, na parang gusto nitong durugan ang espasyong ito. Ang makajos na monarko ay may masamang pakiramdam. Hindi siya nang ahas na makipag-away muli kay Chinyu, kaya mabilis siyang umatras. Ngunit paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Boom! Isang malaking bundok ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang bundok na ito ay napakatigas, at ang ningning ng mga kayamanan ay nagsalubong, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Kagalang-galang na Fifth Mountain. Ang puwang na ito ay direktang nadurog. Ang malaking katawan ng bundok ay mahigpit na dumidiin sa likod ng makajos na monarko. Hindi maganda. Ang makajos na monarko ay sumigaw sa pagkaalarma, at sa isang mabilis na pag-iisip, ang Dharma Treasure ay nagpahayag mismo. Ito ay isang Dharma Treasure na ibinigay sa kanya ng Panginoon ng Hilagang Lupain. Ito ay isang simbolo ng katayuan, at naglalaman ito ng sobrang siksik na pamamaraan ng Tao. Isang napakaitim na mukha ng tao ang lumitaw mula sa Dharma Treasure. Ito ay tila isang sinaunang lihim na pamamaraan. Gayunpaman, ang malaking mukha na ito ay nagkawatak-watek sa wala pang kalahating segundo. Nabasag din ang Dharma Treasure. Ang gintong kamao ni Chinyu ay puminda at pasulong. Walang makakapigil dito. Sa sandaling ito, ang lahat ng lihim na pamamaraan ay hindi maihahambing sa katawan na ito. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng makajos na monarko. Nagmamadali niyang inactivate ang teknik, at isang sinaunang tunog ang pumuno sa hangin. Gusto niyang gamitin ang lahat ng sikretong pamamaraan para harangan ang pag-aalsa ng Golden Fist ni Chinyu. Break ka para sa akin. Umungol si Chinyu. Walang gulat sa mukha niya. Buong tapang siyang sumugod, at nagkaroon siya ng momentum na sirain ang lahat. Sa ilalim ng pagpapalaki ng lihim na pamamaraan, ang makajos na monarko ay muling naikuyom ang kanyang kamao at lumapit. Ang itim na panloob na chi ay parang talon na patuloy na lumulubog, ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kamao niya ay hindi na puro pisikal na katawan. Sa halip, ito ay ang kombinasyon ng Dao teknik at pisikal na katawan. Gusto niyang umasa sa kanyang malalim na kaharian para kontrahin si Chinyu. Boom! Sa wakas, dumating ang kamao ni Chinyu. Para itong maliit na bundok na bumagsak. Kahit na ang hangin mula sa kanyang kamao ay nagawang putulin ang itim na ningning na parang talon, na nag-iiwan ng marka. Itinaas ng makajos na monarko ang kanyang ulo at umungal. Ang kanyang tunay na chi ay sumabog sa sukdulan. Sa itaas ng kanyang ulo, ang marka ng lihim na pamamaraan ng immortal na pagpatay ng sekta ay mabilis na lumaki. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay tila mas mababa sa purong pisikal na lakas ni Chinyu. Kabanata 1649, Kapangyarihan ng apat na simbolo. Lumakas ang dakilang Dao, at kumulo ang Golden Chi. Lahat ng depensa ay tinusok ng isang ito. Sa ilalim ng Golden Radiance, ang kamao na ito ay walang kapantay na napakalaki, at diretso itong nabasag sa katawan ng Diyos na monarko. Boom! Ang kanyang buong katawan ay direktang nabasag, at bumagsak siya sa kagalang-galang na ikalimang bundok sa likuran niya. Ang bundok ay gumalaw ng ilang metro sa sandaling ito, at ang mga buto ng makajos na monarko ay nadurog sa pagitan ng mga kamao at ng bundok. Naghiyawan ang mga nanunood sa gulat, at may mga sumigaw na tuwang-tuwa. Sa sandaling ito, si Chinyu ang kanilang pag-asa. Matagal na silang inapi ng Hilagang Lupain, at ngayon, may tumayo na sa wakas. Kinaladkad ng makajos na monarko ang kanyang sirang katawan, puno ng pagkabigla at pag-ayaw ang kanyang mukha.
Sa loob lamang ng ilang araw, paano siya makakabuti ng ganoon kabilis? Ang makadiyos na hari ay umuungal sa kanyang puso. Naunawaan niya na lubos niyang minamaliit si Chinyu. No wonder nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamanin ang isang batang elementalist. Ang lahat ng ito ay dahil sa suporta ng malakas na lakas ng labanang ito. Tulad ng inaasahan ng makadiyos na hari ng hilagang lupain. Talagang nalabanan niya ang suntok na ito, malamig na sabi ni Chinyu. Dahan daw ang tumayo ang makadiyos na monarko. Umikot ang kanyang secret technique habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay tila nagpapahiwatig ng kanyang spell. Talagang minamaliit kita, malamig na sabi ng makadiyos na monarko. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umubo ng isang subo ng itim na dugo, ngunit ang liwanag sa itaas ng kanyang ulo ay lumakas at lumiwanag. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam sa spell niya. Hanggat hindi nakatakas ang makadiyos na monarkang ito, tiyak na papatayin siya ngayon. Ang isang makapangyarihang tao sa maagang yugto ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Ako ay labis na humanga sa iyo, sabi ng makadiyos na monarko sa mahinang boses. Kung tayo ay nasa parehong antas, natatakot akong mapatay mo ako sa isang solong palitan. Malamig na sinabi ni Chinyu, masyado kang nagsasalita ng walang kaparerekan. Pagkasabi niyan, humakbang pasulong si Chinyu, lumalabas ang kanyang kamao. Ayaw niyang bigyan ng kaunting pagkakataon ang makadiyos na monarko na ito na makatakas. Gusto lang niyang maalis siya sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang makadiyos na monarko ay biglang nagpakawala ng galit na dagindong at ang walang katapusang dami ng panloob na chi ay bumulwak. Sa itaas ng kanyang ulo, talagang may nakasabit na malaking palasyo. Ang palasyong ito ay parang isang fairyland. Ibang-iba ito sa lahat ng dati niyang spell. Nakabuo pa nga ito ng kakaibang kaibahan. Paano nagagawa ng mga tao sa hilagang lupain ang gayong banal na spell? Ito ay hindi maintindihan. Sa isang sulyap, ito ay malinaw na isang walang kamatayang palasyo. May mga divine beast na umaakyat sa immortal na palasyo, at nandoon ang refleksyon ng mga kayamanan, at immortal chi na umiikot. Ngunit walang figure ng tao. Ito ay tulad ng isang illusory fairyland. Natural na hindi alam ni Chinyu ang pinagmulan ng immortal na palasyong ito, ni hindi niya alam kung ito ay isang spell o isang mahiwagang artifact. Ngunit hindi ito mahalaga. Hanggat ang lahat ay nawasak, ito ay sapat na. Ang gintong kamao ay mabangis na dumurog sa makadiyos na monarko. Sa sandaling ito, umupo ang makadiyos na monarko. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, at ang mga tipak ng panloob na chi ay lumutang mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na kumukonekta sa walang kamatayang palasyo. Nang malapit nang dumating ang kamao ni Chinyu, sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon mula sa walang kamatayang palasyo. Ang Divine Beast ay nakaunat mula sa walang kamatayang palasyo. Isa itong malaking itim na pagong na napakabangis. Maging ang kamao ni Chinyu ay natalo sa sandaling ito. Parang hinarang ng baw ng pagong ng Black Tortoise ang mabangis na pag-atake na ito. Bahagyang sumimangot si Chinyu, at ang bakas ng pagkagulat ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang mga mata. Anong klaseng spell ito? Ito ay talagang kakaiba at misteryoso. Kailangang malaman ng isa na ang suntok ni Chinyu ay napakalakas, sapat na para basagin ang kawalan. Kahit isang maliit na mundo ay hindi makayanan ito. Ngunit ang itim na pagong na lumipad palabas ng Immortal Palace ay nagpoprotekta sa kanya. Ano ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Malamig na sinabi ng makadiyos na monarko, ito ang sining ng 4 na simbolo. Ito ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang naintindihan ko ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sining ng 4 na simbolo. Paanong hindi niya narinig ang tungkol dito? Mula rin kaya ito sa sekta ng walang kamatayang pagpatay. Sinubukan ni Chinyu na tanungin ang Heavenly Blood Rainbow, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Talagang hindi ito ang lihim na pamamaraan ng immortal na pagpatay ng sekta. Medyo nagulat si Chinyu. Not necessarily. Noon, ang pangarap ng walang kamatayang sekta na pumapatay ay umakyat sa immortalidad. Hindi katakataka na gumawa sila ng ganoong pamamaraan, sabi ng Heavenly Blood Rainbow.
Malamig na tiningnan ni Chinyu ang makajos na monarko. Muli niyang ikinuyom ang kanyang kamao at isang napakalaking kapangyarihan ang sumabog, na humampas patungo sa makajos na monarko sa pangalawang pagkakataon. Muling lumitaw ang kapangyarihan ng itim na pagong, na pinuprotektahan ng malapit sa likuran ng makajos na monarko. Bago magulat si Chinyu, ang hitsura ng Azure Dragon ay lumitaw sa Immortal Palace. Ang isang napakalaking Azure Scale Claw ay nagmula sa lahat ng direksyon, na parang isang napakalaking bulubundukin ang umaakyat. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Sa galit na galit, itinaas niya ang kanyang kamay at sinalubong ang pag-atake na may 10,000 spell-breaking punch. Boom! Pinasag ng malaking banggaan ang buong kawalan. Ang malaking Dragon Claw ay napaatras ng suntok at umatras pabalik sa walang kamatayang palasyo. Nakakatakot talaga ang pisikal mong katawan. Maging ang makajos na monarko ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang pamamaraan na ito ay ang kanyang huling trump card. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakaranas ng ganoong sitwasyon. Kahit na ang isang tao sa Reversion Void stage ay hindi magagawa ito, malamig na sabi ng makajos na monarko. Walang tigil ng inisyon si Chinyu. Ang hindi niya alam ay ang pisikal na katawan ni Chinyu ay ang pisikal na katawan ng isang tao sa Reversion Void stage. Higit pa rito, ito ay isang magulong katawan sa Reversion Void stage. Batay lamang sa pisikal na katawan lamang, ang Reversion Void stage ay hindi mabanggit sa parehong hininga. Hindi pa rin ako naniniwala. Kahit anong teknik ang gamitin mo, babasagin ko ito para sa iyo. Malamig na sabi ni Chinyu. Natapakan niya ang line word formula, at sunod-sunod na dumating ang mga gintong kamao. Ang lugar kung saan naruroon ang makajos na monarko ay naging mga guho. Ang kapangyarihan ng itim na pagong ay patuloy na nagkondensasyon at pagkatapos ay nawala. Sa ilalim ng walang habas na pambobomba ni Chinyu, ang kapangyarihan ng itim na pagong ay nabasag. Parang nabasag ito at ibinalik lahat sa Immortal Palace. Kung wala ang proteksyon ng kapangyarihan ng itim na pagong, hindi makayanan ng katawan ng Diyos na monarko ang kamao ni Chinyu na lumapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay nabasag sa tinadtad na karne. Ang baho ng dugo ay tumagos sa hangin. Kahit na ang kanyang mga buto ay hindi nananatili. Namatay siya ng ganon-ganon lang. Tumingin si Chinyu sa puno ng dugo at hindi maiwasang sumimangot. Medyo nagulat din ang mga tao sa paligid. Ang makajos na monarko ng hilagang lupain ay namatay ng ganoon. Pinitukan siya ng ganon-ganon lang. Hindi tama iyon. Umiling si Chinyu. Tumingin siya sa Immortal Palace. Wala itong nakitang senyales ng pagkawala. Dahil dito ay naguluhan si Chinyu. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na parang may hinihintay. Bush! Sa sandaling iyon, ang Immortal Palace ay nagpadala ng isang banal na apoy. Pinalot ng maapoy na pulang kulay ang buong lugar. Sa apoy, muling nagpakita ang makajos na monarko, na naging laman na. Ito ang muling pagsilang ng isang banal na phoenix mula sa flames, paalala ng makalangit na dugong bahaghari. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapatingin sa walang kamatayang palasyo. Lalo niyang naramdaman ang lakas ng immortal na pagpatay na sekta. Anong klaseng sekta sila? Upang makalikha ng gayong nakakatakot na pamamaraan. Ang makajos na monarko ay malamig na tumingin kay Chinyu. Puno ng killing intent at coldness ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay naglabas ng matinding hangarin na pagpatay. Napakalamig noon. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang isang malaking eksena sa Immortal Palace. Isang Snow White palm ang nakaunat mula sa Immortal na palasyo at dumiretso sa Chinyu. Ang palad na ito ay malakristal, at ito ay abnormal na puti. Gayunpaman, ang malajade na kamay na ito na naglalaman ng labis na kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang nagpang-inag sa mga tao sa takot. Kabanata 1650. Ang palad na ito ay dumiretso sa Chinyu. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Chinyu ng malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng makajos na monarko. Pinag-cruise ni Chinyu ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at malamig na tumingin sa palad. Talagang sumuko na siya sa paglaban. Bulalas ng isang tao. Ang malakristal na palad ay dumiretso kay Chinyu.
Sa isang kisap mata, malakas itong humampas sa katawan ni Chinyu. Dang! Isang malaking tunog ang sumabog sa sandaling ito. Ang malakas na puwersa ay parang isang kanya na umugong sa dibdib ni Chinyu. Pinilit ng impact force si Chinyu pabalik ng ilang hakbang. Ang nakakagulat ay walang kahit isang sugat sa katawan ni Chinyu. Wala man lang natira kahit isang puting marka. Paano ito posible? Ang makadiyos na monarko ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi lang siya makapaniwala na ang katawan ni Chinyu ay talagang nakayanan ang kapangyarihan ng puting tigre mula sa pamamaraan ng 4 na simbolo. Gaano kalakas ang katawan ng batang ito? Itong kaunting kapangyarihan lang. Gumisi si Chinyu. Pinaikit ng makadiyos na monarko ang kanyang mga mata. Muli niyang pinaganya ang kanyang spell, at ang palad na iyon ay humampus muli. Sa pagkakataong ito, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at isang gintong ningning ang lumabas. Ang kanyang kamao ay tila gumuhit ng isang parabola sa hangin habang ito ay walang awa na humampas patungo sa kapangyarihan ng White Tiger. Boom! Ang lakas ng pagdurog ni Chinyu ay tila lumampas sa lahat. Ang Golden Radiance ay agad na nahayag. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang tumagos sa puting palad na iyon. Maging ang napakalaking immortal na palasyo na nakasabit sa itaas ng ulo ng makadiyos na monarko ay nagsimulang manginig ng marahas sa sandaling ito. Ang makadiyos na monarko ay tila naapektuhan ng kapangyarihang ito. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Ang immortal pala sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang manginig na parabang ito ay guguho. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang makadiyos na monarko at sinabing, kaya masasaktan ka rin. Dahil doon, muling lumitaw ang gintong liwanag sa katawan ni Chinyu. Isang malakas na kapangyarihan ang mabilis na bumalot sa kanyang katawan. Kahit na napakalayo nila, nabigla pa rin sila sa makapangyarihang suppressive force na ito. May mga lumuhod pa. Kahit na siya ay isang makadiyos na monarko ng hilagang lupain, pakiramdam niya ay parang pinipiga ang kanyang dibdib sa sandaling ito. Nahirapan siyang huminga. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa isang pag-iisip, gumawa siya ng isang itim na bulaklak ng lotes. Ito ang kanyang huling spell. Ito ay nahawahan ng mga kapangyarihan ng hilagang lupain. Napakalakas nito. Kahit noong nakaharap niya ang clone ni Xiao Sheng noon, lubos siyang nagtiwala. Ang bulaklak ng lotes ay tumalon patungo kay Chinyu, at ang isang nakakatakot na presyon ay mabilis na kumalat. Isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas mula sa bulaklak ng lotes. Sa isang sulyap, makikita pa nga ng isang tao na ang espasyo ay patuloy na naninibago. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang gintong palad at direktang humawak patungo sa Black Lotus. Ang dalawang malalaking kamay ay parang malalaking gintong pamaypay na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Ang Black Lotus ay tinakpan ng mga kamay ni Chinyu at hinawakan sa kanyang palad. Boom! Isang muffled sound ang sumabog sa palad ni Chinyu. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay naging sanhi ng patuloy na panginginig ni Chinyu, na para bang malapit na siyang mawala sa kanyang pagkakahawak. Sa sandaling ito, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagpakawala ng galit na dagandong. Inilapat niya ang kanyang lakas sa sukdulan, at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay umbok. Mariin niyang isinara ang kanyang mga palad, at lumakas ang kanyang lakas. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, talagang pilit niyang nahawakan ang kapangyarihan nitong itim na lotes sa kanyang palad. Sa sandaling ito, ang makadiyos na monarko ay nakakaramdam na ng takot, at lihim niyang naramdaman na ang mga bagay ay hindi maganda. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang trump card, ngunit mukhang napaka-relax pa rin ni Chinyu. Itong immortal na palasyo mo, pupugutan ko ito ng ulo ngayon. Sa sandaling ito, ang boses ni Chinyu ay pumasok sa kanyang tainga. Itinaas niya ang kanyang palad, at walang katapusang gininto ang liwanag ang bumungad sa kanyang braso. Ang mas nakakagulat ay maraming gintong sinulid din ang pumasok. Ito ay sapat na upang ipakita na ang pagkaunawa ni Chinyu sa dakilang Dao ay lubos na masinsinan, at maaari pa niyang hiramin ang kapangyarihan ng dakilang Dao. Sa isang kisap mata, isang malaking gintong espada ang nakasabit sa itaas ng ulo ni Chinyu. Ang chi ng spiritual energy sword ay tumakbo sa bahaghari, na lumilikha ng mga kahangahangang alon.
Ang momentum nito ay lubhang kahanga-hanga. Parang lulubog at lumutang ang mundong ito sa ilalim nito. Kinaladkad ni Chinyu ang malaking espada gamit ang isang kamay at malamig na tumingin sa Diyos na Monarko. Ang dakilang daw ay may anyo, ang dakilang daw ay walang anyo. Lahat ng mga spell ay nagmumula sa puso ng isang tao, malamig na sabi ni Chinyu. Ang malaking espadang ito ay ang sagisag ng layunin ng labanan ni Chinyu. Ito ay isang walang katulad na katapangan at determinasyon. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng makajos na Monarko. Nagmamadali niyang hinimok ang walang kamatayang palasyo, at ang lahat ng Divine Beast ay pumailang lang sa langit. Walang tigil ng inisyon si Chinyu. Hinawakan niya ang malaking espada gamit ang isang kamay at marahang idiniin ito sa direksyon ng Immortal Palace. Boom! Ang malaking espada ay agad na durog patungo sa walang kamatayang palasyo. Sa itaas ng walang kamatayang palasyo, mayroong ilang mga sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay. Napaka-misteryoso nila, na parang nilalabanan nila ang malaking espada sa kamay ni Chinyu. Ang makajos na Monarko ay hindi nang ahas na magambala sa lahat. Ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas at lakas sa sandaling ito. Pero sa huli, nabigo pa rin siya. Sa ilalim ng malakas na kapangyarihan ng labanan ng malaking espada, nagsimulang gumuho ang walang kamatayang palasyo. Nawala ang liwanag sa sandaling ito at muling pumasok sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, nawala ang walang kamatayang kababalaghan sa palasyo na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Pooh! Ang makajos na Monarko ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang natalo, at ang kanyang panloob na chi ay napakahina. Nawala siya. Naunawaan ng lahat na si Chinyu ang nanalo sa labanang ito, at ito ay napakadaling tagumpay. Huwag kang mabalisa. Ihahatid na kita ngayon din. Napakalamig ng tono ni Chinyu, dahilan para manginig ang lahat. At ang determinado at lubhang nakamamatay na titig na iyon ay nagpasindek sa makajos na Monarko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, Chinyu, huwag kang masyadong kampante. Siguradong papatayin ka ng Panginoon. Pagkasabi nito ay hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang isinaaktibo ang pagbuo ng Northern Land at pumasok sa kadiliman. Sa tingin mo saan ka pupunta? Umungol si Chinyu habang ang kanyang gininto ang kamao ay lumampas na parang isang bulubundukin. Sa isang iglap, tuluyang gumuho ang espasyong iyon. Ang lakas ng suntok na ito ay isang bagay na kahit na ang kalawakan ay hindi makayanan, na nagpapakita ng isang malaking lugar ng kadiliman. Sa kasamaang palad, bagamat nabasag ng suntok na ito ang kawalan, napakabagal pa rin ang hakbang nito at hindi siya mapaalis sa forma sayon. Unti-unting gumagaling ang Void, at ang makajos na Monarko ay nawala ng walang bakas. Tiningnan ni Chinyu ang kadiliman na unti-unting naghihilom, at ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Tulad ng inaasahan, napakahirap pa ring patayin siya. Kung hindi, matagal na silang pinatay ni Senior Xiaohai, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bahagya siyang napabuntong hininga, at hindi maiwasang mapuno ng pag-aalala ang kanyang puso. Hindi kailangan talaga nilang tumuntong sa hilagang lupain bago sila tuluyang malipol. Habang si Chinyu ay malalim ang iniisip, dumadagandong na tagay at palakpakan ang nagmumula sa paligid. Sa wakas, may makakatalo sa kanila. Chinyu, ikaw ang aming bayani. Iniligtas mo ang Yingning City. Iniligtas mo ang South Province. Hindi mabilang na tao ang sumugod na parang tubig at pinalibutan si Chinyu. Puno ng excitement ang bawat mukha nila. Si Chinyu lang ang hindi kasing optimistiko nila.